Kanya-kanya tayong obligasyon, kanya-kanya tayong role dito sa mundo. Kung ano yung ibinigay ng Lord sa iyo, gampanan mo. Katulad yung mga beggars, kung anong role nilang ginagampanan ngayon and they're really doing it good, may dahilan din bakit nila ginagawa yun para at least makita rin ng Lord kung ano yung puso natin. Dahil pag oras na dinisqualify o kaya oras na minaltrato natin ng isang taong ganun, 'di ba? At least he would know kung may puso man tayo wala. Eh ngayon yung mga nagbebeg na dyan sa Facebook, they're still capable of working. So yun yung mga taong hindi dapat pagtuunan ng pansin because parang inoobliga na ako na magbigay. Parang inoobliga na ako everyday na magbigay. But I have a very, very limited budget. Very limited resource para ibigay sa inyo. Katulad sinabi ko, di ba? I was sacrificing my food. Pero bakit ko nga pala isa-sacrifice ang food? The reason why I'm working hard for my money is because for me to survive, for me to be able to pay kung ano yung mga kailangan kong responsibilities na bayaran para sa akin at kung ano yung kailangan kong bilhin para sa akin. Everybody, has his or her own obligation for herself or for themselves. At hindi kailangan iba yung magkakaroon ng responsibility sa inyo. Kaya nga sabi niya na, get rid of all those burdens. The only way you could be able to help them is to become my voice in order to tell them what is the truth, and this is the truth. You have to help yourself. God exists. Mayroon pa nagsabi niyan, God doesn't exist. God is a spirit. Bakit ka nagsasalita? Bakit ka gumagalaw? Because His Spirit is in you. We are the temple of God. We are the body of God. Hiniram lang natin itong katawan natin because andyan ang Espiritu, pinagbahayan niya. So, that means to say God exists. Kahit nga namatay na tayo, yung Spirit na yan ay lalabas pa rin later on and then malalaman kung saan ba pupunta yung Spirit na yan. So, ibig sabihin, God exists. We cannot deny that. God is power. Hanggat nandiyan, kaya pa natin magtrabaho, meron pa rin tayong strength. God is strength. Diba? Hindi naman misleading yan eh. Kahit sa Biblia, makikita mo lahat ng mga yan eh. Diba? We are gods. Nandyan din sa Biblia, we are gods. Kasi ang Father natin is God. Bakit hindi tayo gods din? Ha? Diba? Nakalagay dyan. And the scripture will tell you. And it will never change. Ayaw lang kasing aminin ng mga preachers or whatever dahil ayaw nila na bigyan kayo ng power to think na tayo ay gods din. Parang yung aso. Pag ang ama mo ay aso, aso ka rin. Dahil ikaw ay little aso, tinawag kang puppy. Katulad natin, dahil little children tayo, di ba? So, tinawag tayong gods, but G-O-D. Small letter. Dahil we have the Father which is really big. Kaya, capital letter. Ayaw nilang aminin eh. Kasi, tinanggalan tayo ng power para isipin natin na tayo ay gods din. Para iniisip nila na, kasi pag nalaman natin na tayo gods pala, bakit pa tayo pupunta sa kanilang church? Bakit pa tayo pupunta sa kanila para makinig sa kanila na parang tayo ay worthless? Diba? Tinanggalan tayo ng power. We have all the power. We have all the strength. We have all the faith. We have all the belief na tayo ay mismong children of God. And nobody can ever change that. Kaya yun ang isipin nyo. Kaya yung ipinakita ko dyan, yung link dyan na ipinost ko, na yung mismong walang kamay, walang mga kamay, pero he is really doing his best para magtrabaho. Tingnan nyo, saan niya nakukuha yung power na yun? Saan niya nakukuha yung ability or talent na yun na kailangan magbuhat siya ng mga malalaki or whatever na boxes of whatever, kung anong laman ng boxes na yun, but just using his head, just using his neck. Ibig sabihin, God exists. Ibig sabihin, we are gods. We are the children of the Almighty. We are the children of that big Lord right there na nagkatawang tao is naging Jesus Christ. Jesus Christ came here
para i-demonstrate kung paano ang magiging tao. Kaya, pag sinasabi natin na, ay, anak ko, bakit ganito ang buhay natin or whatever, pinagdaanan niya lahat yan. Ha? Kahit anak siya ng Diyos, which is siya mismo ang Diyos, natural dahil naging tao siya, of course, he became the child because we're considered as the children of God. He demonstrated kung paano maging child of God. Kasi nga naman, nung create ng Lord, sina Adan at Eva, they didn't do it well. Instead, they failed. Diba? So, wala na siyang choice, kundi mismo yung kanyang salita.